programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang kinakampihan ni Zoe itong si Annalyn dahil sa tinapunan siya ni Justine ng coffee. Pero hindi naman iyon para kay Annalyn, kung saan gusto ni Justine na itapon iyon kay Zoe dahil sa talagang napakasama talaga ang ugali nito. Dito na kinampihan ni Annalyn itong kanyang kapatid na si Zoe, kung saan talagang ayaw niya na ng gulo at talagang sinabi niya dito na wag na lang puntahan yung si Justine dahil ayaw niya na malaman na naman ang kanilang ama at ang kanilang tita. Alam niya naman na magagalit na naman itong si Dr. RJ. Kanya kung talagang susugurin na naman ito ni Zoe itong si Justine. Dito na nga ay nanatili itong si Zoe na mahinahon na kung saan nakikinig naman ito kay Annalyn para hindi na gumulo ang lahat. Dito na nga porsigido itong pulis na sinabi niya dito kay Giselle na talagang may nakitang sasakyan dito sa CCTV kung saan na namataan doon sa lugar kung saan pinangyarihan ng krimen ni Don Pepe. Dito na nga napagkaalaman nila na kay Nerissa pala iyon at agad-agad nilang nirespondi at kinuha itong si Nerissa. Dito na si Nerissa nagsabi na hindi siya at talagang may gumamit lang daw ng kanyang sasakyan. Dito na kaya sasabihin ni Nerissa ang tunay na katotohanan na ang gumamit ng kanyang sasakyan ay si Moira, na kung saan dito na madidiin si Moira sa lahat ng kaguluhan na ginawa niya dito kay Don Pepe. Dito na nga kaya aamin si Nerissa na kung saan mapapawalang sala siya dito dahil sa kanyang sasakyan na namataan doon sa lugar kung nasaan itong si Don Pepe, o kaya talaga pagtatakpan na naman ni Nerissa ang lahat ng mga kasinungalingan ni Moira na kung saan siya ang madiditin at talagang makukulong dito. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode ng Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yan lamang po at maraming salamat.